Hello everyone, ito po yung unang episode ng aming podcast in fulfillment of subject Philippine popular culture. So papakilala po kami isa-isa. Ako po si Ivan James Joseph, yung host niyo. At ako naman si Rasimil Digoma. At ako naman si Julius Garcia, ang inyong tagapayo. At ako ito, si Steam by Dito. O ang taga-judge, JC Turzaita. Ako tiga-salita, Harold Steven Montemayor. Walang iba, Christian Arizala. So, yung unang icon po na napili namin is Aldab, surprisingly. Pwede mo bang i-explain bakit Aldab? Kasi Aldab na pili ko kasi 'di ba dati tuwing tanghali sa Itbulaga, sikat talaga yung Aldab. Pre, yun nga. Kinikilig dun, pre. Paano ba yung kiligin, pre? Ganito, pre, Parang asim kilig yun, pre. Ganun. Okay, so second, since mostly mga lalaki kami, so obviously sports, LeBron James. Pwede mo ba i-explain, pre? Simula tayo sa... Ako, Lebron yung napili namin kasi siyang pinaka-the best. The one and only, the king. So, pwede mo bang dagdagan yung nasabi ni Ras kung bakit naging popular as icon si LeBron James? Para sa akin, naging popular icon siya kasi siya yung kinalakihan natin since mga bata tayo. Parang siya yung naging Michael Jordan natin sa era natin, sa generation natin. Lalo na yung bumisita siya dito sa Pilipinas, yung pumunta siya sa tenement, alam niyo naman yun. Parang, syempre, uso yung tenement, di ba? Kasi parang may mga painting doon ng mga pumupuntang famous na basketball player. Tapos naging household name din siya, not just in the NBA, pero internationally talaga. Parang hindi lang on the court, pero off the court, ang laki rin ng ambag niya sa culture. Kaya naging icon talaga siya, on and off the court. Sarap mo ya. Di ba, andun ka nung event dun sa tenement? So, maaari mo bang makwento sa amin nung nandun kayo ni LeBron? Nung pumunta dun si Lebron sa tenement, sobrang tuwa namin. Bumisita siya doon, naglaro kami noon 5v5, nagkalaban kami. Pero nung pinasahan ko siya, yun, na-shoot niya naman. Kala ko ba magkalaban kayo? Ano ba ang B1 yun? Ha? Dahil nung nag-1v1 kasi kami, natalo ko siya eh. Mga isa lang lamang, dikit kasi laban nun eh. Pero naabutan kaya ni LeBron James yung painting niya dun sa tenement? Yan pare. Hindi mo alam. Feel ko, oo, kasi as a welcome sa kanya, syempre ipapakita naman. Ang sapatos ni Lebron, parang kinolab niya sa local store dito sa Pilipinas, which is yung Titan. Tapos sinusuot niya yun sa mga one of the games niya sa US. Tapos parang doon niya pinapakita yung appreciation niya sa Philippines. And naging pop culture talaga siya all over the world. Pupunta tayo sa next icon. Isa po sa obvious icons namin na napili si Mark Marquez. Kasi lahat po kami nagmamotor, yung talent niya po. Ina-idolize po namin talaga yung talent niya po talaga. So, next naman po is mapunta tayo sa events. Coachella po. So, maaaring ba explain ulit po? Wala naman Coachella kasi alam naman natin na music naging malaking bagay yan sa everyday life natin. Parang ito yung nagpo-push natin. Coachella, isa tong music festival na ginaganap sa US, basically sa California. Nagtitipon-tipon doon lahat ng mga famous artists, tsaka yung mga emerging artists. Tapos somehow, parang ginaya, hindi pa siya ginaya, pero naging na-adapt siya ng Pilipinas. Aurora, yung mga Aurora Music Festival, tapos yung mga basaan. Every year ginagawa na rin yan, kahit sa Pampanga. Siyempre, Pampanga ngayon, medyo sumisikat na rin. Tapos lahat ng mga famous artists ngayon dito sa Pilipinas, parang ginagawa na yun. To the point na, naging culture na rin siya and naging parte siya ng na-adapt natin sa US, which is yung Coachella. Yung event, yung organizing, yung overall experience. Alright, so bago po natin tapusin yung podcast, may sasabihin mo. Stay tuned guys sa susunod na podcast. Sana tangkilikin niyo tong podcast namin. Thank you. Yeah. Yo, manood lang kayo lagi, supportahan nyo kami para tuloy-tuloy ang ating
pagsasamahan dito sa podcast na to. Ano lang, may papayo ko sa mga manonood dyan. Manood lang kayo para kumita kami, yun lang. Yeah, bye-bye!